Nag-season 2 na, hindi pa nga nagpapa-airdrop. Guys, parang magkapatid tong si Bloom at saka si Sid. So alam naman natin pag mga ganitong klaseng airdrop, may chance kasi nga maganda yung farming method nila so hindi sila overfarm. Yun nga lang, nagkakaroon talaga ng mga delays. So parang sabi ko nga with Sid, so alam naman natin usually kapag talagang end of the year, nandun talaga yung mga tinatawag na market crash, may mga sentiments talaga na bagsak. So for sure, when it comes to listing guys ng token, kung matalino talaga yung mga developers nila, isa to sa mga considerations nila. Kung si Bloom, magli-list ng token by end of the year, malaki ang chance babagsak talaga value. So kung ako, developer ako at medyo matagal na ako sa industriya, hindi siya wise. Sa negosyo, hindi rin siya wise na mag-launch ka ng isang bagay na sa tingin mo hindi naman aakma dun sa market. So tama lang yung ginawa nila sa side nila. Sa side natin talagang mag-aantay muna tayo for the meantime. Then isa pa sa napansin ko dito guys, nung nag-launch sila ng season 2 nila, so lahat ng mga invitations, quests, invite friends, wala na lahat yan. So most likely, focus na nila sa tinatawag na meme pads. Yung meme pads nila, may mga pointing system yan, wherein para po siyang DEX na din ang tingin ko. So correct nyo ako guys kung tama o mali ha. Kasi based dun sa nakalagay dito, pwede na tayo mag-trade dito. So pwede na tayo mag-stake. So most likely, nagiging platform na rin siya for trading. So baka maging broker din to si Bloom sooner or later. Tingnan natin. Pero kahit pa paano, maganda yung naging roadmap niya. So isa lang ang sure ko dyan guys, na dito na rin nila ilalunch tong listing ng tokens ni Bloom. Dito mismo sa meme pad nila. So abang tayo next year. So for the meantime guys, Happy New Year sa lahat. Mag-enjoy muna kayo, sama niyo yung family niyo. Enjoy the rest of the week. Next year, mas mag-grind tayo at mas madaming opportunity for sure.